Welcome back mga solid sa ating munting channel, no. Magbigay lang tayo ng reaction o opinion, no, dito sa pasabog ni Miss Sas Rogando Sasot, no. Actually meron tayong latest vlog, no, na i-share ko sa inyo yung video na doon, kung saan doon ay pinahayag ni Miss Sasot yung kanyang binulgar, yung kanyang pasabog. So kung sino yung mga nakapanood, siguro alam nyo na kung ano yung topic doon ni Miss Sas Rogando Sasot. So actually ito pa naman to, yung baga allegation niya pa lang naman to. Subalit siyempre tayo ay medyo alarming dito at dapat meron tayong concern dito, no, kasi doon sa kanyang ibinulgar may kaakibat itong mga konkretong evidences, no? Doon tayo parang medyo tinitingnan natin, no, yung anggulo na maaring may katotohanan, no, yung kanyang ibinubulgar. So ano nga ba itong kanyang talagang binulgar, yung kanyang pasabog, no? So sabi ko nga mga solid, kung napanood niyo yung kanyang video, ito yung tungkol sa kaban ng bayan, no, o yung ating taxpayer, o ating buwis, no. At doon ipinaalam niya na kung saan napupunta yung ating taxpayer, no. So doon sa kanyang video ay di umano'y binulgar niya na maaaring yung ating mga tax ay napupunta lamang sa mga ilang mga politiko, no, na kanilang mga bulsa, na ang nangyayari ay maari na nilang makuha yung kaban ng bayan without liquidation, no? Yung bagong hindi na sila kailangan pang hanapan ng transparency kung saan nila nagamit yung pera, no. Ayon kay Miss Sasot, no, basta ipakita lang nila yung meron silang liquidation of certification at may mga pirma ng congressman, ay okay na, no. So maaari na nilang makuha yung pera, no? So parang ganun yung isiniwalat ni Miss Sas Rogando Sasot. So siyempre mga solid, no, bilang tayo ay ordinaryong mamamayan dito sa ating bansa, no, meron tayong diyan, dapat magkaroon tayo ng dito, yung baga may concern, no, kasi kung tutuusin natin yan, yung baga pera natin yan, no, wala tayong pakialam kung saan man yan mapunta, no. Basta ang importante siguro merong magandang patutunguhan yung ating ibinibayad na buwis, no. Kasi kung tutuusin, hindi naman siguro kahit tayo ay hindi nagtatrabaho ay hindi na tayo nagbubuwis, no. Lahat tayo ay dumadaan sa pagbabayad ng taxpayer, no?
Although kahit hindi tayo nagtatrabaho or lalo na isang empleyado, no, nagbabayad yan ng buwis, no. Yung mga kumbaga, di ba, magbayad ka ng kuryente, magbayad ka ng tubig ng nawasa, no. Lahat yan babawasan ng buwis, no. Kumbaga, nagbabayad ka pa rin dyan ng buwis, no, kasi kasama yan sa binabayaran mo, no. Lalong-lalo na yung may mga negosyo, no. Konektado po kayo dito. Kumbaga, kasama rin kayo dito sa maaaring may concern, no. Yung mga negosyante, no, maliit man o malaki, talagang automatic yan na nagbabayad ng buwis, no. Kasi hudang walang trabaho nga, di ba sabi ko, basta't dito sa ating bansa gumagastos ka, meron kang binibiling mga pangangailangan, may kaakibat yan na nagbabayad ka ng buwis. Ganun po yun. Parang responsibility natin na habang nandito tayo na nakatira, no, obligado tayong magbayad ng buwis, no. Like ang bumili ka ng bigas, kaya yan sumasadsad sa taas ng presyo, dahil meron yan na karagdagang bayad na bukod sa presyo ng bigas, meron kang binayarang buwis. Ganun po yun, no? So actually, tama yung sinasabi ni Mrs. Sasot, no, na lahat tayo dapat ay makialam dito. Lahat dapat tayo dito ay may concern, no. Kumbaga, dapat natin itong dapat tayo rito magbigay ng o kaya mag-react, no, para kasi sa atin galing ang pera na yan, no, na kung totoosin, hindi naman natin talaga hinahabol yun, na para maibalik sa atin, no. Ang hinahabol lang natin doon, kung sakali man na nandun yung obligado naman tayo, responsibility natin na magbayad ng buwis, no, dahil nga habang nandito naman talaga tayo, yan parang batas na sinusunod natin yan, no. Obligado tayong magbabayad ng tax, no, habang nandito tayo sa Pilipinas, no. Kung tutuusin, kahit sa ibang bansa meron yan, no. Kasi diyan mangyayari yung parang magkakaroon ng tamang proseso. Na kung tutuusin, kasi yung mga taxpayer natin, yun yung nagiging sahod ng ating mga namumuno o nagsiservisyo dito sa ating bansa, no. Pero kung tutuusin, siyempre sana dumidepende lang sila kung ano yung kanilang dapat na sinasahod. Maliban doon, siyempre kung sumobra man yung pera, no, yung pondo dito sa atin, no, yung kaban ng bayan, no, sana yung mangyayaring pondo o sumusobrang pera napupunta sa tamang o pagkakagastusan ng pera, yung may kumbaga merong siyang magandang patutunguhan, no? Like kung pwedeng itulong, no, para sa Department of Health o sa mga pangkalusugan, no, o kaya sa pang Department of Education at para sa mga pag-aaral ng bata, no, or magkaroon ng libreng pag-aaral, no, o sa mga libreng eskwelahan, no, doon siya maibabagsak, no, at nang sa ganun hindi mahihirapan pa
yung mga magulang, no, na may enroll yung mga anak nila kasi maganda dun sa isang public na eskwelahan, no, suportado ng ating pamahalaan. So, kaya naman magkaroon ng ilaan yung pera sa pagkakaroon ng mga programang pangkabuhayan, no, mga pwedeng magtayo ng mga negosyo nang sa gayon ay maraming opportunity yung ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho. So sana doon talaga pumupokus, no, o pumupunta yung maaring pondo ng ating kaban ng bayan, no. Hindi yung mapupunta lamang sa mga ilang politiko na may pansariling interes. Katulad nga itong ginawa ni napasabog ni Sasot, no. Hindi ano to hindi basta-basta to. Kumbaga para kang mawiwindang ka talaga, no, na kung talagang ito'y may pawang katotohanan, ay talagang grabe ito na ganito na pala ang sitwasyon sa ating gobyerno, no, na maaring lalong magpapahirap kapag ganito at tuloy-tuloy yung nangyayari ganitong sistema sa ating bansa, no. Talagang hindi aasenso ang Pilipinas, no. Alam naman natin, no, kung masasabi natin umaangat na ang Pilipinas pag makita natin yung mga kababayan natin ay hindi na dumaranas ng hirap. So habang ganito yung sistema, talagang marami tayong kababayan na maaring hindi makakaangat sa buhay, na mananatili lang na nandun sa ibaba, lalo lang silang maghihirap. Kagaya natin, no, hindi naman tayo nakakaangat sa buhay, talagang sa sobrang hirap ng buhay, talagang mahihirapan lalo tayo isurvive yung ating pamumuhay. So agree naman ako talaga dito kay Miss Rogando Sasot, no, kung talagang ito'y may katotohanan, base sa kanyang mga konkretong evidences, no, dapat tayong rito sumuporta na doon sa sinasabi niya na dapat tayo ay magkaroon ng makialam, magkaroon ng reaction dito, o magkaroon tayo ng kamalayan na ipakita natin na hindi tama yung nangyayari na ganyan, yung sistema na yan dito sa ating bansa, no, na actually sinabi rito ni Miss Sasot, no, na matagal na itong nangyayari, no. Siguro mga panahon pa ng mga nakaraang presidente ay nangyayari na itong gantong kalakaran. So kay tinitingnan natin yung credibility ni Miss Rogando Sasot, kung bakit niya ito ibinubulgar, no, kung bakit niya ito matapang na isiniwalat, no. Wala naman ako masyadong napansin sa kanya na ito ay talagang ginagawa niya lang para meron siyang mapapansin natin, no, meron siyang sinusuportahang politiko, or masasabi natin siya'y binayaran dito para ito'y kanyang ibulgar, o sabihin natin gagawa lang siya ng kwento, no. So kung titingnan natin yung kanyang mga pahayag, no, hindi naman talaga natin nakikitaan siya na nagsisinungaling, no, o gumagawa lamang ng kwento, no. Actually ano pa nga siya, no, sinasabi niya na sinasabi niya ito hindi dahil sa pro BBM o anti BBM o pro Duterte,
o anti-Duterte, no? Ito ay ibinubulgar niya, hindi lang para sa sarili niya, para sa ating lahat, no? Dahil tayo ay, yun na nga sinasabi niya, dahil tayo ay dapat dito ay may pakialam, no? May dapat na tayong gumawa rito ng aksyon, no? Kumbaga dapat tayong ipaalam sa ating gobyerno na yung ganitong sistema ay dapat nang mahinto, no? Yun yung kanyang kumbaga ano lang siya sa atin, concern. So dapat talaga kung talagang may katotohanan talaga to, dapat pa tayong magpasalamat kay Miss Sasot, no? Kasi hindi rin basta-basta itong kanyang ibinulgar, no? Kasi marami siyang pwedeng masagasaang tao rito, no? Lalo na mga kilalang tao, no? Na mga very may influences, pero matapang niyang ibinulgar to para sa atin. So obserbahan natin mga kasolid, no? At kung dapat talaga meron din tayong magawang ano dito. So para hindi na ito magtuloy-tuloy yung ganitong sistema, yung ganitong style, no, ng ating mga namumuno sa gobyerno. So yun, katulad nung sinasabi ni Mr. Sasot, no, wala siyang sinusuportang mga politiko rito, or hindi siya yung para gumagawa lang ng kwento para meron siyang sinisiraan, no? Masasabi natin siya ay talagang binayaran, no? Ito ay parang inaano niya tayo, no? Ginigising niya yung diwa natin, no? Or para magkaroon tayo ng pakialam dito sa sistema na to, no? Lahat nga ng mga vlogger, no, ay kanyang tinatawagan, no, na i-voice out itong ganitong nangyayari, no, sa ating bansa, no, kung ito talaga ay may katotohanan. Ngayon pa lang dapat nang i-voice out na natin to. Kumbaga kahit papano magbigay tayo ng opinion natin dito, no? So yung lahat ng mga vlogger, no, na isang tabi muna raw, no, kung tama naman yung sinasabi niya, no, na isang tabi muna kung ano yung mga sinusuportahan natin mga politiko, no, kasi lahat naman talaga tayo dito apektado, no? Lahat tayo dito mararanasan natin yung maaaring maging ano nito, yung consequences nito pagdating ng panahon, no? Kung sakaling talagang magtuloy-tuloy ito, kawawa yung ating mga anak, yung ating mga apo-apo, di ba? Yung apo ng apo natin, kung ganyan pa rin yung sistema, talagang hindi aangat ang ating ekonomiya dito sa ating bansa, no? Patuloy lang maghihirap yung ating mga kababayan, nandun lalo sa laylayan, no? Katulad natin, no? So yun, kaya kino-call out ni bino-voice out ni tinatawagan ni Mrs. Rogando Sasot, lahat ng mga vloggers, no, ay dapat pagkaisa muna tayo dito, na para i-voice out natin to, na dapat ay gisingin natin yung mga namumuno sa atin, no, yung mga ilang namumuno sa atin, no, ating gobyerno, na ganito nga yung kanilang ginagawa ayon dito kay di umano kay Miss Rogando Sasot. So yun lang mga solid, no. See you in next vlog na lang. So bye bye, God bless you all.